Hi class, good morning. My name is Teacher Jen and I am going to be your teacher for today, and we are going to discuss about Dr. Jose P. Rizal. But before we start, may we all stand, bow your head and close your eyes for our prayer. Oh, dear God, thank you for this day and my wonderful students. Help us to learn, be kind, and do our best. Bless our class today. Amen. You can all sit now. So, for our objective, at the end of the lesson, students will be able to, first, identify who Jose Rizal is. Second, describe his contribution to the Philippines. And lastly, explain why he is considered a national hero. So, meron bang hindi nakakakilala pa dito kay Dr. Jose Rizal? I'm pretty sure lahat kayo kilala nyo kung sino si Dr. Jose Rizal. Siya ang ating, yes Ruby, tama, national hero. Siya ang ating pambansang bayani. So for our icebreaker, para mabuhayan kayo at mas maging masigla ang ating klase, guess who's in the picture challenge about Jose Rizal and the people involved in his life? Yes, ito yung mga tao na connected sa buhay ni Dr. Jose Rizal. So, papakita ko sa inyo yung larawan, sasabihin nyo lang sa akin kung may idea kayo kung sino siya. So, guess who? She was accused of poisoning and unjustly jailed for 2 years. Her strength deeply inspired Rizal's sense of justice and love for family. So, may nakakaalam ba kung sino ang tinutukoy sa bagay na ito? Yes, Ana. Ang nanay ni Jose Rizal, tama. Siya ay si Chodora Alonso Realonda. Siya ang nanay ni Dr. Jose Rizal. Si Chodora Alonso ay ipinanganak noong November 9, 1827 at siya ay namatay noong August 16, 1911. Siya ay tumagal hanggang 83 years old. Siya ay simbolo ng katapangan at dedikasyon sa pamilya at ating bayan. Tama. So, kung iisipin natin, sa kanya nagmana si Dr. Jose Rizal. So, next po. Ito yung clue. Guess who? He was Rizal's closest friend in Europe and a fellow member of the propaganda movement. He helped publish and promote Rizal's writings. So, sino kaya itong naging kaibigan ni Rizal? May idea po ba sila? Yes, Rumi. Tama, si Ferdinand Blumentritt. Siya ang best friend ni Jose Rizal. Though hindi naman siya talaga totally nakapunta dito sa Pilipinas, pero nung mga time na nasa ibang bansa si Jose Rizal or si Dr. Jose Rizal, sa Spain to be exact, naging kaklose niya itong si Ferdinand Blumentritt, naging best friend niya ito, na siyang tumulong sa kanya para magawa ang kanyang mga libro. So, si Ferdinand Blumentritt ay pinanganak noong Setyembre 1853 at siya ay namatay noong September 20, 1913. So, nabuhay siya hanggang 60 years old. Siya rin ang nag-translate ng mga sinulat ni Rizal sa Aleman. Next. Guess who? He was Rizal's older brother who supported him financially and encouraged his education and activism. So, kapatid ito ni Jose Rizal. May idea po ba kung sino ito? Yes, Ruel. Tama. Siya si Pasiano Rizal. Ang gagaling nyo naman, class. Siya ang tumulong kay Jose Rizal at naging tagapagpayo nung ito ay nag-aaral pa. Dahil nga siya ay nakakatandang kapatid ni Jose Rizal. Siya ay pinanganak noong March 9, 1851 at namatay siya noong April 13, 1930. Siya ay ang panganay na kapatid ni Jose Rizal. Next, ayan, nakita nyo naman sa larawan, di ba, kahawig niya.
So, sana klaro yung napili kong picture. Next po, ito yung clue natin. She was Rizal's muse and the inspiration for Maria Clara. Despite years of long-distance love, they never married. So, siya daw ang inspirasyon ni Jose Rizal sa librong isinulat niya na may karakter na si Maria Clara. May idea po ba, class, kung sino ito? Yes, Joy. Tama, si Leonor Rivera. Ito po yung larawan niya. Ayan, di ba? Napakaganda niya. Very Pilipina yung itsura niya. Ganyan po yung itsura ng mga kababaihan dati, formal na damit. Siya po si Leonor Rivera. Siya ang first love ni Jose Rizal. Siya ay pinanganak noong April 11, 1867 at siya ay namatay noong August 28, 1893. Inspirasyon siya ni Jose Rizal sa karakter na Maria Clara na isinulat niya sa librong No Limit Tangere. Though hindi sila talaga nagkatuluyan, si Leonor Rivera ay 26 years old lamang nang siya ay pumanaw. Namatay daw ito sa kanyang panganganak. So, for our introduction class, do you know who our national hero is? So, lahat naman tayo, no, kilala natin kung sino si Dr. Jose Rizal dahil siya ay ang ating national hero. So, his name is Jose Rizal. He was smart, kind, and brave man who loved the Philippines very much. Even when he was young, he liked to read, write, and help others. He used his pen, not a sword, to fight for freedom. So si Jose Rizal daw, yung pakikipaglaban niya, hindi katulad ng ibang mga bayani, no, na talagang nakikipag-digmaan, sword or yung itak or kung ano man yung mga weapon na gamit, baril. Si Jose Rizal ang ginamit niya ay pen or panulat at gumawa siya ng libro para maipaglaban ang ating kalayaan. He wrote books that opened the eyes of Filipinos and made people think about justice and fairness. Because of his courage, he became a hero and is remembered all over the country today. Let's learn more about the amazing life of Jose Rizal. So, ayun nga, class, no? Who is Jose Rizal? Yun nga, unang-una, pag sinabing Jose Rizal, ang una nating papasok sa isip natin, siya ang ating national hero. But sino nga ba si Jose Rizal? Si Jose Rizal ay ang ating national hero. He loved the Philippines very much. He used his writing to fight for freedom and fairness. So, para ipaglaban tayong mga Pilipino, ang ginawa niya ay sumulat ng 2 libro. Ito ay ang No Limit Tangere at ang El Filibusterismo. Rizal as a child, born on June 19, 1861 in Calamba, Laguna. So, ipinanganak po si Jose Rizal noong June 19, 1861 in Calamba, Laguna. A smart and curious boy, loved to read, write, and learn new things. This photograph depicts Jose Rizal during his younger years. So, ito po yung class, ito yung larawan ni Jose Rizal. Ayan yung itsura niya nung kabataan niya. So, si Jose Rizal, he went to school in the Philippines, later studied in Spain. So, hindi lang siya dito sa bansa natin nag-aral. Nag-aral din siya sa ibang bansa. He wrote 2 famous books that was No Limit Tangere and El Filibusterismo. So, I'm pretty sure naririnig nyo na to sa mga kuya nyo, ating nyo, or sa parents nyo, na itong mga librong ito ay sinulat ni Dr. Jose Rizal. These books showed problems in the Philippines and open eyes of Filipino dream of a country. Open eyes of the Filipino, Jose Rizal believed in peace, education, and freedom. So, sinulat niya itong mga libro na ito para maipakita or maibulgar kung ano ang kalagayan, ang totoong kalagayan ng mga Pilipino sa kamay ng mga Espanyol. So, ginamit niya ang librong ito para maging aware ang lahat kung ano ang nangyayari sa ating bansa noong mga panahon na iyon.
He dreamed of a country where Filipinos could live with dignity. Sadly, he was arrested, yun nga, dahil sa kanyang pakikipaglaban, dahil sa kanyang pagbubunyag ng ginagawa ng mga Espanyol sa mga Pilipino. Si Rizal ay naaresto ng mga Spanish government. Dahil nga kinakalaban niya ang Spanish government, siya ay inaresto and was executed on December 30, 1896. So, dinukot siya at ipinabaril si Jose Rizal noong December 30, 1896 dahil nga sa kanyang pakikipaglaban sa mga Espanyol, dahil ayaw niyang tigilan or pabayaan yung pangyayari ng mga time na yon sa pang-aapi at pang-aabuso sa ating mga Pilipino. So, he did not die in vain. His courage inspired others to fight for our independence. So, pinakita ni Rizal na kahit sa ganung paraan, hindi kailangan ng espada or ng armas para maipaglaban ang ating mga sarili or ang ating bayan. Pinakita niya na sa kanyang talino at husay sa pagsusulat, maaari pa rin nating ipaglaban ang katotohanan at ang ating bayan. Jose Rizal grew up seeing Filipinos treated unfairly by the Spanish rulers. So, noong mga time na yun kasi, class, parang naging api or how am I gonna say it? Parang naging utusan ang mga Pilipino. Maraming Pilipino ang naabuso, nasasaktan, napaparusahan ng walang sapat na dahilan. So, nakita ni Rizal yun, lumalaki siyang, nakita niya na subaybayan niya kung gaano kahirap ang pinagdaanan nating mga Pilipino ng panahon ng mga Kastila. Yun nga, ang mga Pinoy ay hindi nabigyan ng pantay na karapatan tulad ng mga Espanyol, na sobrang nagsakripisyo ang marami sa atin noong unang panahon, no? So, si Rizal, ipinaglaban niya ito sa pamamagitan ng pagsusulat ng mga libro. Ito ay ang No Limit Tangere at ang El Filibusterismo. So, what did he do? He became a doctor and writer. Wrote two famous, as I mentioned earlier, he wrote two famous books, The No Limit Tangere and El Filibusterismo. Wanted Filipinos to be treated fairly. So, yun lang naman yung pinaglalaban ni Jose Rizal, no, na maging pantay at maging tama ang trato sa ating mga Pilipino. Why he's a hero? Dahil, bakit nga ba naging bayani si Jose Rizal? Dahil siya ay nakipaglaban para sa ating kalayaan at hustisya, no, para sa ating bayan, sa bawat isa sa atin. Didn't use violence, use pen and paper. So, hindi siya gumamit ng dahas, class. Hindi siya nakipag-away o nakipagsagupaan para ipaglaban ang ating bansa. Sa halip, siya ay gumamit ng papel at ng panulat para maipakita at maiparamdam sa lahat kung ano ba ang nararanasan ng mga Pilipino ng panahon iyon. Inspired Filipinos to stand up. So, naging bayani si Jose Rizal dahil marami siyang na-inspire na Pinoy nung mga time na yun, no, na tumayo, to stand firm, para manindigan, no, para sa ating karapatan. So, about his death, tungkol sa kanyang kamatayan, died on, as I mentioned earlier, he died on December 30th, 1896 in Bagong Bayan, Luneta. Class, familiar ba kayo sa Luneta? Yes, tama, nandoon yung ribulto ni Jose Rizal dahil dun nga siya in-execute or dun siya binaril nung nahuli siya ng mga Espanyol. He was brave until the end. His last word was, "It is finished." So, yun daw yung huling salita ni Jose Rizal. Ayan, class, kung nakikita ninyo sa picture, I hope na visible yung napili kong litrato. Ayan yung sinasabing Luneta. Ayan yung kanyang ribulto. So, Rizal's legacy. His books and bravery inspired others. So, maraming na-inspired dahil sa mga librong isinulat ni Jose Rizal, no? Ayan ang naiwan niya sa mga Pilipino ng panahon ngayon. Hanggang ngayon naman, di ba, sa henerasyon natin, hanggang ngayon tinatalakay yan. At hanggang ngayon ay pinag-uusapan. Remembered as a true Filipino hero. So, hanggang ngayon, kahit sa mga Gen Z na, no,
inaalala pa rin natin yung kanyang mga ginawa ng panahon na yun, no? Schools, streets, and parks are named after him. So, may mga lugar, no? J.P. Rizal or Rizal Avenue, may mga ganon, no, na lugar na ipinangalan sa, isunod sa kanyang pangalan. So, for our quiz, mamaya, after ng klase natin, pakisagutan nyo ito. Number 1, where was Jose Rizal born? So, saan nga ba ipinanganak si Jose Rizal? Tinalakay po natin yan. So, huwag niyong kakalimutan. Sagutan niyo po ito after ng ating klase. Number 2, what book, after ng ating discussion. Number 2, what book did he write? So, ano nga ba yung mga librong isinulat ni Dr. Jose Rizal? At number 3, why is he called the hero? So, bakit nga ba naging bayani si Dr. Jose Rizal? Or bakit nga ba siya binansagang national hero ng ating bansa? So, for number 4 and 5, do you want to be like Jose Rizal? And why? So, kung kayo, no, bibigyan ng chance or pagkakataon, gusto nyo bang maging si Jose Rizal? At bakit? Bigyan nyo ng magandang paliwanag, no? So, conclusion, Jose Rizal showed us that we can fight with our mind and heart. Let's always remember his love for our country. Be proud to be a Filipino. Ayan, no, nakakatuwa kasi, no, hindi siya gumamit ng dahas. So, hindi kailangan galit ka, hindi kailangan galit ka, hindi kailangan gumamit ng kahit na anong weapon, or hindi kailangan gumamit ng kahit na anong armas para makipaglaban para sa ating bansa. Kundi, gamitin ng talino, gamitin ng puso, para manindigan, no, bilang Pilipino at maging proud sa ating bayan. Yes. So, yun lang class. Maraming salamat sa inyong pakikinig. I hope na marami kayong natutunan sa araw na ito. And please don't forget to answer yung quizzes na inilagay ko dito sa ating PPT. Asahan ko na masasagot nyo ng tama kasi ibig sabihin yan, nakinig kayo sa akin habang ako ay nagtuturo. So, thank you so much for listening and I hope na you've learned a lot and sana ay magsilbi itong aral sa atin or nakapulot tayo ng aral tungkol sa buhay ni Dr. Jose Rizal. Thank you guys and see you next time.